May mga bagong pahayag mula sa CEO ng Canary Capital na nagsasabing malaki raw ang posibilidad na ang XRP ETF ay magiging mas malakas, mas popular at mas kapaki-pakinabang kumpara kina Ethereum ETF at saka Solana ETF. Pero ang tanong, bakit nga ba? Ano ang meron kay XRP na wala sa iba? At kung isa ka pong Pinoy crypto enthusiast, ay ano po ang epekto nito sa ating diskarte sa pag-i-invest? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ng CEO ng Canary Capital tungkol sa XRP ETF? Ayon po kay Ginong Steven McClurg, siya po ang CEO ng Canary Capital, ay may matibay daw po na dahilan kung bakit ang XRP ETF ay pwedeng higitan ang performance ni na Ethereum ETF at saka Solana ETF. Ang sabi niya, may malinaw na desisyon ang korte na nagsasabing hindi isang security si XRP. Dahil dito, madali siyang maisama sa isang 33 Act fund. Sa madaling salita, mas malapit na sa realidad ang XRP ETF kumpara sa iba. Ano ang kaibahan ni XRP sa mga kakumpetensya niyang sina Ethereum at Solana? Isa po sa pinakamalaking lamang ni XRP ay ang infrastructure na ginawa ni Ripple. Ito po ay design talaga para sa real-time cross-border settlement, habang sina Ethereum at Solana ay tumatakbo pa rin sa DeFi, smart contracts at NFT markets. Si XRP po ay ginagamit na sa mga malalaking transaksyon pang-international. Imagine mo, instant na remittance, walang delay at walang mahal na fees. Paano nakakatulong ang ISO 222 sa XRP ETF? Kamakailan lamang ay inannounce po ng Federal Reserve ng US na ang kanilang system na FedWire ay adopted na ng bagong messaging standard na tinatawag na ISO 222. Ang ISO 222 ay ginawa para gawing mas mabilis at mas malinaw ang mga transaction sa buong mundo. Alam mo ba na isa si XRP sa mga iilang crypto na sumusunod sa standard na ito? Ibig sabihin, habang ang iba ay naghahabol pa ng compatibility, si XRP ay handang-handa na para sa mga malakihang bayaran at settlement sa financial institutions. Kailan naman po maaaprubahan ang XRP ETF ng SEC? Ayon po sa ulat ng CoinGape at mga analyst mula po sa Bloomberg tulad ni na James Seyffart at Eric Balchunas, may 95% na posibilidad na maaprubahan ang XRP ETF ngayong taong 2025. Kasama rin sa may mataas na tsansa sina Solana, Litecoin at saka Cardano. Pero sa ngayon, ipinagpaliban muna ng SEC ang pag-review sa mga filings ni na XRP at Solana ETF hanggang autumn ng 2025. At ang dahilan, kailangan pa raw itong i-review sa aspeto ng compliance, market protection at iba pang technical structures. Meron na bang ibang XRP ETF na umaandar na? Oo, mga ka-crypto. Hindi lang si Franklin Templeton ang nag-file ng XRP ETF. May isa pang malaking asset manager na si ProShares na nagsabing July 18, 2025 ang effective date ng kanilang XRP ETF. At hindi lamang po yan, si TrueCrum na may double-edge XRP ETF na tinatawag na XXRP ay nagpakita ng napakalaking demand. Imagine mo, umabot po sa $120 million ang daily trading volume nito. 4 na beses sa karaniwang volume. Ibig sabihin, mataas po ang interest at excitement ng mga investors sa XRP ETF. Ano naman po ang ibig sabihin ng pagtaas ng presyo ni XRP? Dahil sa mga positive developments na ito, si XRP ay muling lumipad
umakyat po ang kanyang presyo ng lampas $3 na siyang pinakamataas na antas or price level na kanyang nagawang akyatin sa mga nagdaang linggo. Marami pong traders ang naging bullish. Ibig sabihin, naniniwala sila na tataas pa ito lalo kung tuluyang maaprubahan ang XRP ETF. Ito ay hindi lamang hype. May solid na basihan ang optimism ng market. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast ay napakagandang balita po ito. Ang XRP ETF ay may potensyal na magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa mga institution at saka individual investors. Kapag naaprubahan ito, magiging mas madali na para sa mga malalaking pondo at maging sa mga bangko na bumili ng XRP sa regulated na paraan. At kapag mas maraming demand, natural lang natataas po ang presyo. Ibig sabihin, kung nakaposisyon ka na kay XRP, posibleng makinabang ka ng malaki. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay malinaw po ang mensahe. Si XRP ay hindi po basta-bastang altcoin. Hindi lang siya umaasa sa hype o memes. May tunay po na gamit ito sa real-world finance. At ngayon papasok na siya sa ETF space, pinapalawak pa nito ang kanyang sakop. Habang si Ethereum ay busy sa NFTs at si Solana ay nag-focus sa speed, si XRP naman ay diretsong tina-target ang global payments industry. Kung matuloy po ang ETF approval sa 2025, maaaring ito na ang turning point para kay XRP. Kaya mga ka-crypto, habang maaga pa, maging mapanuri na tayo. Aralin, obserbahan at alamin kung kailan po ang tamang timing para pumasok sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.